Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnyan naroon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya pinantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagaganin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may paratang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus sa mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis sa mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Habang tinitignan ni Jesus sa mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha. Magandang umaga, brothers and sisters. Good morning po. Bakit kaya ganun na lang ang mababakas sa mukha ng ating Panginoon? Galit at lungkot. No? Kung babasahin natin ang Ebanghelyo, makikita natin na tungkol ito sa pagpapagaling at paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Alam niyo po, no, sa mga Pariseo at mga Herodes, mga Herodians, no, para sa kanila, may limit ang paggawa ng mabuti. No? Para ba yung ating choir? Hindi, joke lang. Isang ano lang, hallelujah. No? Alam niyo po, ito ang isa sa mga ipinakita ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, na ang paggawa ng mabuti dapat walang katapusan, walang expiration, walang limits. Hindi dapat, no, kapag alam nating mabuti, sasabihin natin, ay saka na, ay bukas na, ay okay na yun, ay basta na yun. Hindi po ba? Tingnan po ninyo. Marami sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan, pag sinabi, magsimba ka ng linggo, ay, may ano po eh. May puntang kami ng barkada. Magsimba ka sa linggo, ay, ang dami kong lalabhan. Ay, magpapahinga ako, ay, may... Hindi po ba? Hiningilan sa atin ng Panginoon 1 oras sa isang araw, sa isang linggo. No? Magrosaryo. Ilang oras lang naman ang rosaryo. Hindi pa natin may bigay. Magsimba. Kinatatamaran pa natin. No? Pero ito, no? Kapag manonood tayo ng telenovela, no, ng mga palabas sa TV,
Ilang oras yun? Manonood tayo ng balita, ilang oras? Pero wala sa atin ang nagre-reklamo. Hindi po ba? Wala sa atin na nagsasabi, ay, sumobra na ako sa panonood ng TV, ay, sumobra na ako sa paggamit ng cellphone. Ay, sumobra na ako sa pagti-TikTok. Hindi po ba? Isa pa, chismis. Ayan. Ilang oras tayo nagchichismisan, nagbabalitaan, pero wala sa atin nagsabi, ay, sumobra pala tayo sa isang oras. Hindi po ba? Inuman, inuman tayo. Lalangit, wala ang beer. Anong oras inaabot ang inuman? Lagpas pa nga minsan ng 2 oras. Pero walang umaangal. Magpunta tayo sa Robinson, sa SM. Anong oras, ilang oras ka sa SM? Window shopping. Ilang oras kayo? Pero walang kailanman nagsabi, ay, sumobra ako na nag-window shopping ako sa SM. O sa Robinson, o sa SNR, ano pa yan? Wala. Hindi po ba? Pero pag sa Panginoon, ay naku po, ay ang tagal-tagal naman ang homily ni Father. Hindi po ba? Ay, ang tagal naman ng kanta ng mga sister. Ay, naku, ang tagal naman. Kita niyo. Pag sa Panginoon, pagpagawa ng mabuti, meron tayong limit. Binibigyan natin ng expiration ang paggawa natin ng mabuti. Pero pag gumawa tayo ng masama, bisyo, alam natin, wala tayo. Sky to the limit. Sabi nga, sky is to the limit. Hindi natin tinitingnan ng oras, parang wala sa atin ang oras. We do not think of time. But if it is for God, if it is for the Lord, if it is for the good of our brothers and sisters, ay saka na. Ay, tapos na. Ay, may gagawin pa ako. See? And this is why our Lord is angered and sad. No? Siguro mas lalong magagalit ang Panginoon at malulungkot ngayon kung nakikita niya tayo. No? Kasi, no? Yung oras natin, no? Sinasayang natin. Remember, time is gold. Yung oras na sinayang mo, na hindi ka gumawa ng mabuti, na dapat gawin mo yung mabuti, hindi mo na mababalikan yun. Kaya nga may tinatawag na sins of omission. Yung mga dapat mong gawin, hindi mo nagawa, ipinagpabukas mo pa. Ayun. Naalala niyo yung kwento ng isang demonyo? Ulitin ko ulit sa mga hindi pa nakakarinig. No? Sabi ni Satanas, no? O, ipapadala ko kayo sa lupa. No? Sabi ni Satanas. No? Anong gagawin niyo para maraming kaluluwa mapunta sa impyerno? No? So tumaas yung isa, ako boss. O ikaw, anong sasabihin mo? Sabihin ko, huwag silang maniwala sa Diyos. Ay, Satanas, wala. Nagawa na yan, kaunti na, may tumasang kamay. Boss ako, ikaw, ano sasabihin mo? Sabihin ko, huwag silang maniwala sa simbahang Katoliko, huwag silang maniwala sa mga pari, kay Padre Jeremy. Wala yan. Sabi ni Satanas, wala yan. No? Marami pa rin ang napupunta sa langit, wala yan. Hanggang sa may isang unano, bansot na demonyo. Ako! Ayun, sabi ni Tani Boy, sige, ikaw, ano naman ang gagawin mo pag pinapunta kita sa lupa? Alam niyo sabi ng demonyo,
Sabihin ko, magsimba sila, magdasal sila, magrosada sila. Sabi ng Satan, sandali. Ano pinagsasabi mo? Sabi niya, boss, hindi pa ako tapos. Ano nga yun? Sabi mo, magdasal, magsimba, magrosaryo. Sabi niya, boss, hindi pa ako tapos. Sabi niya. Sabihin ko, magsimba sila, magdasal sila, tumulong sila sa kapwa, pero bukas na, saka na, mamaya na. Kakabukas nila, kakamamaya nila, kakaano nila, hindi na nila magagawa yun. At sabi ni Satanas, very good. Sige, pumunta ka sa lupa, gawin mo ang iyong iniisip. At ngayon nga, marami ngayon nasa impyerno, no? Sabi ko nga, ano ba yung team song sa impyerno? Alam mo yung team song sa impyerno? Nangihinayang ang puso ko. At saka yung, sayang na sayang lang ang pag-ibig mo. Bakit? Kasi sinayang nila. Sa pagpapabukas, pagpapasakana, wala nang nangyari sa kanilang buhay. Mga kapatid, tingnan natin ang ating sarili, pati na ako. Binibigyan ba natin ng limit ang Panginoon sa ating buhay? Nilalagyan ba natin ng expiration o limit ang ating pagtulong sa ating kapwa sa paggawa ng mabuti? Sana huwag nating gayahin ang mga Pariseo at Herodes. Hindi nila iniisip ang kagalingan ng tao, kundi ang iniisip nila yung araw ng pamamahinga, yung kanilang limit sa paggawa ng mabuti. At huwag po tayong magpadala sa demonyo na magsasabi, uy, magsimba ka pero bukas na, mamaya na, saka na. Kasi baka mamaya, huli na ang lahat at tapos na ang lahat. No? Magsisisi tayo pero huli na. Sana wag, mga kapatid. Sana isipin natin na ang paggawa ng mabuti, pagbibigay ng oras sa Panginoon at pagtulong sa kapwa ay walang expiration.